Hello everyone, magandang araw. Ako si Ella Usman. So I will be discussing the location, culture, and ano yung mga personality na mayroon ng mga lumad people. So ang presentasyong ito ay tatalakay sa mga lumad, ang mga katutubong tao ng Mindanao. So malalaman natin ang kanilang kinaroroonan, ang kanilang kultura, at mga hamong hinaharap. Mahalaga ang ganitong kaalaman upang higit nating maunawaan ang yaman ng ating lahi at kung paano natin sila matutulungan sa pangangalaga ng kanilang kultura at lupain. Ang lumad ay isang pangkat ng mga katutubong Pilipino sa Mindanao na hindi Muslim at hindi rin nagmula sa Visayas. Ang salitang lumad ay nangangahulugang katutubo o orihinal na naninirahan. At opisyal itong ginamit bilang tawag sa kanila noong 1986. Bagamat may iba't ibang pangkat ang lumad, lahat sila ay may matibay na koneksyon sa kanilang lupain at kalikasan. Pinapanatili nila ang kanilang wika, tradisyon at paniniwala sa kabila ng modernisasyon. So, mahalaga ang kanilang papel sa ating kultura at kasaysayan, kaya dapat natin silang kilalanin at bigyang halaga. Location of lumad. Ang mga lumad ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Mayroong mga pangkat sa Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Sacsayhuaman, Zamboanga Peninsula, at iba pang bahagi ng isla. So, ang kanilang mga tirahan ay karaniwang matatagpuan sa kabundukan, kagubatan, at kapatagan na nagbigay sa kanila ng malalim na ugnayan sa kalikasan. So, dahil sa lokasyon nila, mas nakatanim sa kanilang isipan ang kahalagahan ng pangalaga sa kanilang lupa at likas na yaman. So, ang bawat pangkat ng lumad ay may sariling natatanging kultura at paraan ng pamumuhay. Halimbawa, yung mga Bagobo sa Davao. Sila ay kilala sa kanilang makukulay na kasuotan na gawa sa mga tradisyonal na tela, habang ang mga Tiboli sa Sacsayhuaman ay mahusay na naghahabi ng tinalak, isang makulay na tela na gawa mula sa abaka na may espesyal na kahulugan. So sa kabila ng pagkakaiba-ibang wika, kasuotan at mga tradisyon, iisa lang ang kanilang pangarap. So, ang pangarap ay mapanatili at maprotektahan ang kanilang kultura at lupang ninuno. So, yung kanilang pagkakaisa sa layunin ay nagpapakita ng halaga ng kanilang komunidad at ang kanilang mga pagsisikap upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan, kalikasan at tradisyon laban sa mga banta ng modernisasyon at pang-aagaw ng lupa. So, yung kanilang mga pangarap at pakikibaka ay isang patunay ng kanilang lakas, tapang at pagmamahal sa kanilang kultura at pamumuhay. Mayroong 18 pangunahing pangkat ng lumad sa Mindanao. Ang ilan sa kanila ay Tiboli, Subanen, Manobo, Bagobo, Banwaon, Blaan, Bukidnon, Libabawon, Higaunon, Mamanwa, Mandaya, Mangguwangan, Mansaka, Matigsalug, Tagakaulo, Talaandig, Taduray at Ubo. Ang mga pangkat na ito ay may kanya-kanyang kasaysayan at pamumuhay na naipasa mula sa kanilang mga ninuno. So, bawat pangkat ng lumad ay may sariling kultura, wika, at tradisyon. Halimbawa, yung sa Tiboli. Yung Tiboli ay sikat sa kanilang makulay na tinalak na hinahabi mula sa abaka, na itinuturing nilang isang simbolo ng kanilang kultura at espiritu. So, yung mga Manobo naman ay mayaman ang kanilang panitikan, mayamang panitikan na puno ng alamat, epiko at kwento na ipinapasa sa bawat henerasyon. Yung Bagobo naman is kilala sa kanilang kasuotan at mga ritual,
habang ang mga bukidnon at higawnon ay nakatuon sa agrikultura at pangangalaga sa kalikasan. So ang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng lawak ng kanilang kultura na bahagi ng ating pambansang yaman. So ang bawat pangkat ay may mga natatanging sining, musika, sayaw at kasuotan na nagbibigay kulay sa kabuuan ng kultura ng Mindanao. Personality of the Lumad. Ang mga lumad ay kilala sa kanilang matatapang at masisipag na pamumuhay. Sila ay may ilang katangiang nagpapakita ng kanilang natatanging kultura na nagiging bahagi ng kanilang lakas sa pagtahak sa mga pagsubok ng buhay. So matapang, ipinaglalaban nila ang kanilang mga lupain laban sa mga dayuhang nais sumakop dito. Sa kabila ng mga banta ng pagmimina, pagtutroso, at iba pang anyo ng pang-aabuso sa kanilang lupa, matatag silang nagtanggol ng kanilang teritoryo upang mapanatili ang kanilang karapatan at tradisyon. Madasalin, malalim ang kanilang paniniwala sa espiritu ng kalikasan at may mga ritual sila para sa proteksyon at pagpapasalamat sa mga biyaya. So, ang kanilang pananampalataya sa espiritual na kalikasan ay nagbibigay sa kanilang araw-araw na buhay at nagiging pundasyon ng kanilang gawaing pangrelihiyon at pangkomunidad. Next, sila rin ay palakaibigan. Mahalaga sa kanila ang pagtutulungan sa komunidad. Ang pagkakaisa at malasakit sa isa't isa ay makikita sa kanilang mga gawaing pangkomunidad, kung saan ang bawat isa ay tumutulong upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga baryo. Next, sila ay malikhain. Magaling sila sa sining, paghahabi at musika. Ang mga lumad ay may mga likha na hindi lamang pang araw-araw na gamit, kundi pati na rin mga obra na nagsisilbing pagpapahayag ng kanilang kultura at kasaysayan. Tulad ng tinalak ng mga tiboli at mga awit at sayaw na may malalim na kahulugan. So next is pagmamahal or mapagmahal sa kalikasan. Isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura ang paggalang at pangangalaga sa kapaligiran. Sa nakatanim sa kanilang mga puso ang kahalagahan ng likas na yaman at ang kanilang pananaw na ang kalikasan ay hindi lamang dapat gamitin kundi dapat ding protektahan at pahalagahan para sa susunod na mga henerasyon. Mayaman at makulay ang kultura ng lumad. Makikita ito sa kanilang wika, panitikan, kasuotan, musika, sayaw, sining at paraan ng kanilang pamumuhay. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, nananatili silang matatag sa pagpapanatili ng kanilang tradisyon at kultura na siyang bumubuo sa kanilang pagkakakilanlan bilang katutubong mamamayan ng Mindanao. So, wika at panitikan. Maraming wika ang ginagamit ng mga lumad, kabilang na doon ng Manobo, Higawnon, Subanen, at iba pa. Mayaman din sila sa alamat at epiko na nagkukwento ng kanilang kasaysayan, paniniwala at pakikibaka sa buhay. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang aliwan, kundi isang paraan ng pagpapasa ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Next, paniniwala at ritual. Malalim ang koneksyon ng mga lumad sa kalikasan, kaya marami silang ritual bilang pagpapakita ng paggalang at pasasalamat. Naniniwala sila na ang espiritu ng kalikasan at naniniwala sila sa espiritu ng kalikasan at nagsasagawa ng mga seremonya para sa proteksyon ng kanilang komunidad, mabuting ani at paggabay sa kanilang mga gawain. Next is yung kasuotan at palamuti. Makukulay at may natatanging disenyo ang kanilang kasuotan. Halimbawa, yung mga tiboli. Sila ay kilala sa paghahabi ng tinalak, isang tela mula sa abaka na may masalimuot na disenyo at itinuturing na sagrado. Gumagamit din sila ng kuwintas, pulseras at iba pang palamuti na gawa sa buto, kabibe at bato bilang bahagi ng kanilang pananamit at kultura. Next is
musika at sayaw. Mahalaga ang musika sa kultura ng lumad. Gumagamit sila ng mga tradisyonal na instrumentong tulad ng kudyapi. Ang kudyapi is isang instrumentong may kuwardes, gong at tambol sa kanilang pagdiriwang at ritual. So ang sayaw na madal taho ng mga tiboli ay sumisimbolo ng lakas at kagandahan, habang ang iba pang pangkat ay may kanya-kanyang natatanging sayaw na nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan. Next is sining at gawaing kamay. Mahusay sila sa paggawa ng sining tulad ng paghahabi ng tela, paggawa ng alahas, at pag-uukit ng kahoy. So ang kanilang mga likhang sining ay hindi lamang dekorasyon, kundi may malalim na kahulugan na may kaugnay sa kanilang paniniwala at kultura. Next is yung kanilang pagkain at agrikultural or agrikultura. Karaniwan silang nagtatanim ng kamote, mais, saging at kanin. Nangangaso rin sila at nangingisda bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. So dahil sa kanilang paggalang sa kalikasan, sinisikap nilang gamitin ang likas na yaman ng may balanse upang mapanatili ang sustainable pamumuhay. Ang kultura ng lumad ay may malalim na kahulugan at halaga sa ating kasaysayan. Ilan sa kanilang mga halagang pamana ay wika. So, ang wika ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan, ritual at awitin. Ginagamit sa seremonya at pagdarasal, sayaw at kasuotan. Nagpapakita ng kanilang kultura at paniniwala. Sining at gawaing kamay, natatangi ang kanilang disenyo at gamit na materyales. So, dahil sa kanilang mayamang pamanang kultural, ang lumad ay isang mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan.